binibigyan natin ng karapatan na makapagbakasyon. So ito po ay kanyang ginagamit sa ngayon. Kaya po, ako po ang inyong lingkod, ang kasama ninyo sa araw na ito. At bilang isa po sa mga ginagampanang kong tungkulin bilang conference minister ng ating konferensya, ang mga iglesia na pansamantalang walang pastor, maging yung ibang mga iglesia nating malalayo na talagang wala tayong naiidestino, ayun po ay tungkulin kong puntahan. Lalong higit sa ganitong mayroong pagdiriwang ng sakramento ng banal na hapunan. Mga kapatid, sa pangalan po ng ating konferensya na Southern Tagalog Conference, ipinapaabot po sa bawat isa ang masaganang daloy ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Muli po ay sama-sama tayo sa isang natatanging pagtitipon, ang pagdiriwang ngayon ng Trinity Sunday. Noon pong nakaraang linggo ay pinagdiwang ng Sangkristiyanohan ang tinatawag nating Pentecost Sunday. Ano ho? Pentecost. Pente. Nagsimula sa salitang pente. Ano po ang ibig sabihin ng salitang pente? Hindi ho 20. Ang 20 ay 20. Ano ho? O 20. Ang pente ay isang salita na nangangahulugang 50. So, simula po noong Easter Sunday o sunrise service natin, noong Pasko ng Pagkabuhay, bumilang po tayo ng 50 diyas. Ano ho, kaya noong linggo ay ika-50 diyas, kaya pinagdiriwang natin ang Pentecost Sunday. Yung pagdating ng Espiritong Banal ng Diyos doon sa kanyang mga alagad. At kung kaya po automatic na ang kasunod na selebrasyon ng Sangkristiyanohan, hindi lamang po tayo mga UCCP, ay Trinity Sunday. Nakikita na po ba sa ating board, sa ating monitor ang Trinity Sunday? Ganun din po, ako po ay naliligayahan na muli ko kayong masilayan. At kanina po ay narito rin ako na nakita ko sa umaga ay punong-puno tayo dito. Ano ho? At salamat sa Diyos sapagkat sa hapon meron tayong pananambahan dito. Bagamat nararamdaman ko mga espiritu ang nakaupo sa unahan. Ano ho? Hindi daw espiritu hindi nakikita ay. Pero nararamdaman. Ano ho? At marami sa hulihan. So, ipahintulot po ninyo mga kapatid na pwede po ba akong humiling sa inyo sandaling ito. Yung mga kapatid na natin na nasa hulihan ay dumakod ako dito sa unahan. Pwede po ba makahiling ang ating CM? Kasi po ay gustong-gusto kong makita ang inyong beauty. Sa umaga po ay marami ako nakikita. Ay sa hapon po ay hindi ko gaanong kilala yung mga dumadalo sa pananambahan para naman po makilala ko kayo. At ako naman po ay bihirang pumarito sa inyong iglesia. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa ating kahilingan. Mga kapatid, sandali po inaanyahan ko kayo sa pagdulog sa Diyos para sa ating pagbubulay ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Sa aming pananambahang ito, o dakilang Diyos, na kami ay magbubulay sa iyong banal na salita. Loobin mo po ang aming mga puso ay magkaroon ng pagnanais, ng pagkagusto, ng interes na aming unawain ang sinasabi mula sa iyong banal na kasulatan. Idinudulog din namin sa iyo, Panginoon, ang aming kaisipan. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang mensaheng nais mong ipaunawa sa bawat isa. At dumudulog din akong iyong abang lingkod na itulot mo pong ako'y maging karapat-dapat na maging tagapamahayag ng iyong mensahe para sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, hayaan po ninyo na ang ating mensahe sa hapong ito bilang pagdiriwang ng Trinity Sunday ay bigyan natin ng pamagat
Nababasa po ba nyo? Yung yatang kulay yellow yung medyo malabo, ano ho? I hope so, nababasa sa hulihan. You've got the power. Ano pong malabo po ba? Hindi nyo mabasa? You've got the power. Now, use it. Inaasahan ko po na merong power ang bawat isa sa atin at ginagamit natin right at this moment. Hindi po ba? Ano pong power mayroon kayo? Wag na po yung armpit. Ano ho? Anong power mayroon ang ibinigay ang Diyos sa inyo, sa akin, sa ating lahat? Binigyan tayo mga kapatid ng power na tayo ay pumunta sa ating bahay-sambahan sa hapong ito. And now, you are using it. Hindi po ba? Ginagamit nyo ang power na ito na bigay ng Diyos sa atin. Ang makadako sa kanyang bahay-sambahan. Mga kapatid, kay Jesucristo, sa ating pong buhay pang araw-araw, habang tayo nabubuhay dito, maaaring maikli ang buhay ng iba, maaaring ang iba ay mahaba ang buhay, subalit habang tayo nabubuhay, ang ating buhay ay isang paglalakbay. Naglalakbay po ba kayo? Huh? Lahat tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Maaaring very smooth ang ating lakbayin, maaaring tayo ay nasa winding road at maaaring nasa rocky road. Ang ating buhay Kristiyano ay isang buhay na kung saan ay binigyan pa rin tayo ng Diyos ng another powers habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Ano po ito? Ang power at karapatan na tayo ay tuklasin o diskubrihin ang Diyos. Nadiskubre na ba natin ang Diyos? Sa paglalakbay natin sa mundong ito, binigyan tayo ng Diyos ng power, ng karapatan na madiskubre natin ang Diyos. Madiskubre natin kung saan tayo ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Yung pong ating binasa mula sa aklat ng awit ay tungkol sa paglalang. Dahil tayo naniniwala na ang Diyos na ating sinasampa ay isang manlilikha. Siya ang dakilang creator. Kung kaya nga, tayo mga UCCP, tayo mga ebangheliko, ay isa sa mga kalipunan ng mga mananampalataya na naniniwala sa Trinity. Ano po ba yung Trinity? Ay, awan ko nga baga. Hindi ko alam yun. Basta ako'y nasimba sa magil. Ano ho, mga kapatid? Subalit, ipinapaalaala ko po sa bawat isa sa atin, hindi po lahat ng kalipunan ng mananampalataya o ng mga relihiyon na Kristiyano ay Trinitarian. Meron pong Unitarian, isa lang. At ang Unitarian ay iba't iba pa ring uri. Subalit tayo, kasama ng mga Roman Catholics at ang iba pang kalipunan ng mga mananampalataya, we do believe in Trinity. At ayon po sa kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP, ang ating doktrina, tayo ay naniniwala, nananalig at nananampalataya sa Diyos na manlilikha. Ano pa? Sa Diyos na tagapagligtas at sa Diyos na tagapatnubay, ang Espiritong Banal. Kung kaya nga tayo ay kasama sa mga naniniwala dito. At naalala ko po yung isang pangyayari sa aming buhay. Ipagpatawad nyo kung sariling buhay ko ang aking example. Nung pong magpo-first year high school ang aking anak, sinubukan namin mag-inquire sa Don Bosco sa Makati. Sa pari yun, sa Lesian, ang kanilang denomination. So, nakipag-usap kami sa rector nila. Hinanap sa akin ay baptismal certificate. Siyempre, ang baptismal certificate natin, UCCP, binasa nila. Sabi nung rector, okay, kayo pala ay naniniwala sa Trinity. Nakalagay doon sa ating baptismal certificate sa ating mga anak. Mga nanay at tatay, nabasa nyo na ba ang baptismal certificate ng inyong mga anak? O hindi? Basta itinabi na pagkatapos ng binyagan. Tingnan po ninyo, pag uwi nyo ng bahay, nakalagay po doon kung ano ang ating pinananaligan. Palagay ko'y marami sa atin hindi na tinitingnan iyon. Basta tapos ang handaan, tapos na. Nakalagay doon. Tiningnan iyon ng pare. Sabi niya sa akin, okay, tatanggapin namin kayo.
Dahil kayo, bagamat kayo yung mga ebangheliko, ay naniniwala kayo, we have the same na paniniwala, sabi niya. Hindi lang kami nagkaigi. Kinakailangan ako'y magrosaryo sa bahay. So, doon hindi nagkaigi, no? So, hindi rin doon, pasok ang aming anak, so madaling sabi. So, mga kapatid, ang ibang mga relihiyon ay kaparis natin na naniniwala sa Trinity. Ang mga kapatid natin dito, Matulis, Antore, sila Unitarian. Just to inform everyone. Sila ay Unitarian, hindi sila Trinity. At ang iba pa, na even some born-again groups ay Unitarian. Meron din naman Trinitarian. Iba-iba sila dahil sila ay marami. So mga kapatid, as we go back sa pagbubulay natin sa mensahe ng Diyos, habang tayo naglalakbay sa buhay na ito, sa sanlibutang ito, habang tayo nabubuhay at pumipintig pa ang ating puso, may tuturing na ang pinakamaganda and the most exciting na karanasan ng tao. Ano kaya para sa inyo ang the most exciting na karanasan? Ano ho? Si Ate Evelyn, the most exciting ba ay kay pakasalan ni engineer? And every one of us ay meron tayong most exciting na experience sa buhay. Subalit, bilang mga mananampalataya Kristiyano, meron tayo pare-pareho tayong binigyan ng Diyos na most exciting na karanasan. Ang magkaroon tayo ng chance sa ating buhay o pagkakataon na masilip natin kahit konti ang hiwaga ng Diyos. Sinubukan na ba natin yon? Binigyan tayo ng pagkakataong to capture a glimpse of the mystery of God. Pagsilip sa hiwaga ng Diyos. Tunay na napakahiwaga ng Diyos, hindi natin kayang malirip o maunawaan ang kahiwagaan ng Diyos. Is God really mysterious sa ating buhay? Ang pagtuklas na ito'y dumarating sa ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng isang pamamaraan na alam kong gustong-gusto niyong gawin. Ano ho? Sa pamamaraan ng pagkukwento at muling pagkukwento ng ating buhay. Ay kasarap magkwento ng buhay. Ano ho? Pero kung minsan, masarap din pagkwentuhan ay buhay ng iba. Hindi po ba? Pero, mas maganda na ikwento natin ang ating pagkwentuhan, yung sarili. Huwag na natin pagkwentuhan yung nangyari sa ating bahay at kung kani-kanino pa. Kaya mga kapatid, ang ating dakilang manlilikha, ang Diyos ng kabutihan at kapayapaan, ay nakikinig sa mga kwento natin. At habang tayo nagkukwento na ating buhay, ikinukwento natin ang hiwaga ng Diyos, kung paano siya ay nasa sa ating buhay. Kung isang tao ay gustong-gusto magsabi ng kanyang kwento ng buhay, nandiyan na po ba yung kwento ng buhay? Yan. Ano ho? Sa kwento ng buhay nating iba't ibang aspeto o lakad ng buhay ang ating ikinukwento. Yung pong aklat na yon, hindi lang aninaw, nakasulat doon ay my life story. Kung sino po sa ating gustong magkwento, ano pong ginagawa ng tao nagkukwento? Nagsasalita? Ano pa? Nagsasalita? At nagsasalita. Yun ang ginagawa ng taong nagkukwento. Huwag kang sasabat, magagalit, ano ho? Masisira ang mood sa pagkukwento. Mayroong pangangailangan ng mga sandaling iyon na magkwento ng kanyang buhay, ng kanyang karanasan. Sa pamamagitan po ng ganitong gawain, ay natutuklasan ng taong nagkukwento kung sino siya. The more na nagsasalita ay the more na natutuklasan niya ang kanyang sarili at the more na nadidiscover niya sino ba ang Diyos sa kanyang buhay. Marahil nga po ay ito ang dahilan kung bakit ang mga kabataan, salamat, may mga kabataan tayo dito na naglilid sa ating pag-awit at mga kabataan din diyan. Ano ngayon ang kinahuhumalingan? I would say kinahuhumalingan. Ano ngayon ang ginagawa lagi ng kabataan at tayo naman mga lolo at lola ay ginagawa na rin natin kahit nanlalabo ang mata. Ang mag-text ng mag-text. Ay kinakalyo na yung daliri ng ating mga anak at mga apo. Tuloy pa rin. Kinakalyo na ang daliri nyo, mga anak ko.
Hindi na matawag ni Mami, ni Lola. Dahil busy-busy. Anong ginagawa doon sa pagde-text? Pagpipindot ang mga letters and numbers. Anong kanilang isinusulat doon o nilalagay na mga salita? Nagkukwento sila. Nagkukwentuhan, palitan ng salita. Nagkukwentuhan. So mga kapatid, minsan masasagasaan mo na eh. Ano ho, hindi ba? Ay text pa rin ng text dahil siya nagkukwento ng kanyang buhay. Pupunta ako dyan mamaya. Hindi ba? It's a story. So, sa pagkukwento na nilang ito ng mga kabataan, the more din na nakikilala nila ang sarili nila. Kung kaya, napakahalaga po para sa ating mga Kristiyano na maisabi ang ating kwento ng buhay. Lalong higit kung ang kinukwento natin ay kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Hindi na yung kung anong buhay mayroon ang ibang tao. Hindi na yung kung anong problema mayroon ng ibang tao. Kundi kung paanong tayo inakay ng Diyos sa landas na dapat ng tahakit, kung paanong tayo tinulungan habang tayo nakikibaka sa ating mga problema sa buhay. Mayroon tayong pangangailangan na sa tuwin ay alalahanin natin kung sino si Jesucristo sa iyong buhay. Bakit kayo sumisimba? Therefore, nagtitiwala ako. Nakilala natin at nakilala na si Jesucristo. Sa ating pagkukwento ng ating mga karanasan ay kasama rito ang Diyos. Kung kaya nga masasabi natin, God is with us. Huh? Tiyakin natin mga kapatid, sa pakikipagkwentuhan natin sa kapitbahay, sa mga kaopisina, ang ikinukwento natin ay nagpapahayag ng tungkol sa God is with us. Ang kwento tungkol sa Diyos ay hindi nakatigil. Sarap na sarap tayong magkwentuhan. Dahil ang kwento ay kumikilos. Gumagalaw, aktibo. Dahil ang Diyos na ating ikinukwento, ang Diyos ng ating buhay ay mystery. And mystery is active. Ano ho? Ang Trinity o tatlong persona ay isang simbolo. Maaari may magtanong sa inyo sa opisina, sa kapitbahay o saan man, "Uy, kayo bang mga nasimba doon sa UCCP Magil? Kayo bang tinatawag ay mga protestante? Kayo ba'y naniniwala doon sa sinasabing tatlong persona? O 3-in-1? Strong coffee? 3-in-1, strong God ang ating pinaniniwalaan. Naniniwala tayong mula sa sinasabi ng banal na kasulatan na binasa ko kanina, ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ma-explore natin ang karanasan sa buhay. Nag-explore po ang bawat isa sa atin ng ating buhay. Hindi lamang tayo sa internet nag-explore. Pati araw-araw na takbo ng ating buhay, tayo nag-explore nito. Si tatay, si nanay, the moment na kayo nagbibigay ng desisyon para sa inyong anak, sa inyong pamilya, you are exploring your life. At sa pag-explore na ito ay nadarama natin ang presensya ng Diyos. Nadarama ba natin ang presensya ng Diyos? Ang mga talatang ito ay nagsasalita sa kalagitnaan ng ating buhay. Ang sabi natin, ang presence ng Diyos ay nasa sa atin. Nasa sa gitnang ito. Nasa ang mga upuang walang nakaupo. Damahin niyo nga po ang inyong puso. I am inviting every one of you. Itapat natin ang ating kamay sa ating puso. Nadarama ba natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Sa sandaling ito? Ay, ewan ko, hindi ko alam kung anong sinasabi ni CM. Mga kapatid, let us examine ourselves. Nadarama ba natin the presence of God in our hearts, in our life? Ito rin ang nagsasabi sa atin tungkol sa Diyos na aktibong kumikilos dahil siya ay nasa atin ang kanyang presensya. Nagagawa nating magmahal sa mga taong mahirap mahalin. Hindi po ba may mga ganon? Nagagawa nating unawain ang mga taong mahirap unawain. Minsan kasi nakikita na lang natin yung kapintasan. Pero the moment that we could understand those mahirap unawain mga tao, it means the presence of God ay nasa sa iyo.
Para kay Apostol Pablo na ating binasa mula sa mga taga-Roma, kahit ang mga kahirapan, ang mga pagtitiis at kaguluhan sa buhay ay nagpapahayag rin ng pag-ibig ng Diyos. Sino po dito ang walang problema? Ay salamat, mga walang problema pala kayo. Ano ho? Pero ang alam kong walang problema ay yung dinadala doon sa St. Peter. Ano ho? So wala talaga kayong problema, mga kapatid. Pero umingiti kayo. Yan ang buhay ng mananampalatayang Kristiyano, ang presensya ng Diyos ay nasa sa Kanya. Nagagawa pa nating ngumiti. Kahit maraming problema, tiisin at pagsubok sa buhay. Talos mo ni Apostol Pablo na ang buhay na ginagamit sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay tayo kinakikita na isang buhay na katulad ni Kristo. Makikita natin na naranasan ni Apostol Pablo at nararanasan din natin ang makapangyarihang pag-ibig ng Diyos. Ang tinatawag nating the love, peace, and joy na mula kay Kristo ay nararanasan natin. Ang ating buhay ay puno ng kaligayahan, ng kapayapaan. Kahit pa may labanan sa Mindanao, kahit pa kung ano-anong kriminalidad ang nangyayari sa kapaligiran, still we could feel the love, peace, and joy mula kay Kristo. Ang relasyon o pakikipag-ugnayan natin sa Panginoong Hesukristo ay lumalago, umuunlad at yumayabong, patungo tayo sa pagyaman. Pagyaman. Mga kapatid, pagyaman na hindi, walang pera. Meron bang mayamang walang pera? Kayo po ba'y mayaman? Hindi po kayo mayaman? Ako po'y mayaman, pero wala akong pera. Ano ho? Tayo ay mayaman sa love, peace, and joy mula kay Kristo. Sapagkat ang buhay sa mundo, life is not all cash. Patungo sa mayamang spiritual life. Bakit po kayo naririto ngayon? Bakit kayo iniwan nyo ang inyong gawain? Dahil gusto nyong payamanin ang inyong spiritual life. Sa sandaling ito, at ang spiritual life na yan ay dadalhin ninyo natin doon sa pakikipamaya natin sa magulong pamayanan. Maaaring naranasan na po natin ang hiwaga ng presensya ng Diyos tulad ni Apostol Pablo. Maaaring may dumating na bagong baby sa tahanan, mayroong nag-birthday, mayroong kinasal, lahat yung celebrations ng masaya, ng kaligayahan. Therefore, nandun din ang presence ng Diyos. God is with us, carrying us through the most difficult times. Ang hiwaga at kapangyarihan ng Diyos ay nandoon rin sa mga maliligaya at masayang sandali ng buhay. Hindi lamang sa kalungkot at kapighatian nadarama ang hiwaga at kapangyarihan ng Diyos, maging sa ating pagtatawanan. Ano ho? Sa ating pagsasaya. Sa sandaling ito, parang ang lungkot-lungkot ninyo, nakatingin kay CM. Parang hindi kayo masaya. Bawal ang nakasimangot. Kapag tayo'y nananambahan, mga kapatid, sapagkat patuloy nating nadarama ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan ko nga po ang inyong mga ngiti. At tingin ko din kayo mga nakasimangot Ano ho? Ayun, may ilang ngumiti. Salamat. Hindi ho bawal ngumiti ang bungi. Libreng-libre. Lahat po tayo ay naka-smile sa harapan ng Diyos. Napakabigat man ang pasanin sa buhay, still we could smile. Dahil sa hiwaga ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Sa Ebanghelyo naman kay Juan na ating binasa, naranasan at natutunan ng mga alagad ng Panginoong Hesus ang tungkol sa pangako ng banal na Espiritu. Anong pangako kanina na binasa ko? Pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Pagdating. So, tayo po ay laging umaawit. Alam niyo po, mga kapatid nating Roman Catholics, meron silang awit, Come Holy Spirit. Pag inawit dito, nagtataka tayo. Bakit kinakanta natin yun? Ay kinakanta yun doon, sa malaking simbahan. Mga kapatid,
Nasa himnaryo po natin yon. Ano ho? Sa atin ang galing yon. Inaanyayahan natin ang pagdating sa ating buhay ng banal na Espiritu. Maaaring hindi mo pa nadaraman dumating na sa iyong buhay. Ang bagong buhay, yung kasama mo na ang Espiritu ng Diyos. That's why we are always singing, Come, Holy Spirit. Yung pong picture natin, yung pong tao ay nakataas ang kamay. Nakikita po nyo? Yung nakataas ang kamay, ay tingnan natin na nag-aanyaya sa pagdating ng banal na Espiritu. Itinataas. Hinihingi sa Panginoong Jesucristo ang kanyang pangako na hintayin ninyo ang pagdating ng aking Espiritong Banal. So, ganun pa po tayo mga kapatid. Ang pangakong ito na ating Panginoong Jesucristo ay para sa atin, hindi lamang doon sa 12 disciples na kanyang kaharap nung panahong ito'y kanyang ipinapangako. Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katatagan sa buhay upang makayanan nating kaharapin ang lahat ng consequences ng anumang actions mayroon tayo. The inner joy and peace. Meron hong inner, malalim. Hindi kayang kapain ng kamay natin. The inner joy and peace na bigay ng Diyos ay ibinibigay natin dahil the power of the Holy Spirit is working in our life. Kaya nga sinabi natin, you've got the power. Nasa inyo na po ba ang power ng Holy Spirit? Iisang nakita kong tumango. Yun, salamat, marami na. It means, nadarama natin ang presensya ng Diyos sa ating puso, sa kalagitnaan ito. Sa mga sandali ng ating pagninilay, sa mapagpakumbabang pananalangin, sa loob at labas ng ating tahanan, nadarama natin ang presensya ng Espiritong Banal. At naalala ko po ang isang patalastas, matagal ng panahon, sa television, tungkol sa mag-asawa. Meron po mag-asawa. Yung babae, sa kabaitan ng babae, mababait ho kami mga babae Ano nga ate? Mababait tayo? Si Ate Beth, mabait yan. Mabait yan kay Kuya Willie. Yun ho ang kilala ko maigi dito at pinsan ko yung asawa niya So, kaming mga babae na mababait, ay gusto namin, kung ano natututunan namin, ginagawa, ay malaman din ni tatay. Di ba? So, minsan, itong babaeng ito, tinuruan niya maglaba ang kanyang asawa. Si Ate Pebby, tinuturuan mo ba maglaba si architect? Sa kabaitan niya, kailangan matuto ka rin maglaba. Kung paanong ako'y marunong, matutunan mo din. So, tinuruan, paglalagay ng kung ano-anong powdered soap sa kanyang washing machine. Siguruhin nabili ay panlalaki yung washing machine. Sa inyo ba, panlalaki yung washing machine? Sa amin kuminsan, panlalaki. Pero malimit ay pang babae. So, sabi nung babae ay ganito, ngayon, naturuan na kita. Nailagay mo na ang powdered soap. You've got the power. Now, use it. Pwede ka na maglaba. Meron ng power ang iyong washing machine. Meron ka ng power ng powdered soap. You've got the power. Now, use it. Ito ay nagpapalaala sa atin na ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang presence sa ating buhay ay ibinigay na. Gamitin natin ito. Gamitin natin ito. Hindi upang tayo makapuksa ng ating kapwa. Hindi upang siraan natin ang ating kapwa. Hindi upang silipin natin ang anumang hindi mabuti sa ating kapwa. Kundi upang tayo ay maging daluyan ng kagalingan ng sugat ng puso ng ating kapwa. Upang tayo magbigay sa liwanag sa gitna ng karimlan. Upang tayo magbigay ng lakas sa mga nanghihina. Upang tayo ay magbigay ng ligaya sa mga nalulungkot at napipighati.
to bring beauty into ugliness, to bring goodness to evil, to bring sweetness into bitterness. Naririto sa kalagitnaan natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong Banal. Higit sa lahat, nasa gitna ng ating buhay at puso ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit ng Diyos na mapagpala. Kung kaya nga bahagi ng napakaganda at napakaringal na hiwaga ng kahangahangang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay ang ipagkaloob niya sa atin, ang Kanyang Espiritong Banal. Let us experience God sa ating buhay. Kapatid, you've got the power of the Holy Spirit. Nakuha niyo na po ba? Did you get it? Huh? You've got the power of the Holy Spirit. Now, use it. And not only using it, kundi let us consume the Holy Spirit. Nakita na natin mga kapatid. Let us consume the Holy Spirit. Damhin po natin ang enerhiya, ang kapangyarihan, ang maalab na pagkilos ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Tayo po ay manalangin muli. Salamat po, Diyos, sa patuloy mong pagkilos sa iyong banal na pamamaraan sa aming buhay na niloloob mong madama ng bawat isa sa amin ang iyong mapagpala, mapangligtas na Espiritu. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid kay Jesucristo, tayo po ngayon ay nasa isang pagdiriwang ng isang banal na pagkilos. Banal na pagkilos ng banal na hapunan. Sakramento ng banal na hapunan.
sakra na nangulong balas, mento at kilos. Kung kaya na ang ating gawain ito na pagsasalusalo sa banal na hapunan ay isang gawain may kabanalan. Pinapaalaala sa bawat isa sa atin, ang gawain ito ay hindi isang tradisyon o kung anong ating nakikita sa mga nakaraang mga panahon at sa mga nakatatanda sa atin ay susunod na lamang. Kundi ito'y tinuturing natin na isang banal na gawain. Na kung saan, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nag-umpisa, nag-initiate ng ganitong gawain sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanyang 12 alaga. Ganang gabi yun, bago ipagkalalo ang Panginoong Jesucristo, inayayahan niya ang kanyang 12 alaga doon sa silid, na kung saan ay sila sa tuwi na ay mayroong pagbabahagi na, pagkukwentuhan ng buhay, kung paano patuloy nila nadarama ang pagmamalasakitan, pag-ibig at pag-uunawaan sa isa't isa. At doon sa pagkakataon iyon, ay dumampot at tinapay ang Panginoon. Ito'y kanyang tinaas. Nagpasalamat siya sa Diyos. Pinagpiraso niya ito at kanyang sinabi, kunin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kaya hindi naman, matapos ang paghapunan, ay dinampot niya ang saro. Siya ay nagpasalamat sa Diyos at kanyang sinabi, ito ang aking bagong tipan na inihahandog ko sa inyo. Kunin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Minsan pa o pati ng Diyos, kami nagpapahayag sa iyong banal na harapan ng aming pasasalamat sapagkat patuloy kang tumikilos sa aming buhay sa iyong mahiwaga, makapangyarihan at pamamaraan na kung saan kami niloloob mo na maging kasalo sa iyong banal na bulan. Loobin mo nawa o namin ng Diyos na bawat isa sa amin natatanggap ng biyaya ng kaligtasan ay maging karapat-dapat sa iyong banal na palingin, sa iyong banal na harapan, maging katanggap-tanggap nawa aming mga Diyos. Ito po ay aming sinasagawa na kami maging bahagi ng iyong banal na buhay upang sa gayon aming ipahayag ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala at pagtanggap namin sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sino man sa atin ang puso para kay Jesucristo ay inaanyayahan tumanggap ng tinapay ng buhay
Inaayaan ko po ang tulungan na tayo ay magsitayo sa ating pagpapasalamat sa Diyos. Kami po ang dakilang Diyos ay nagbibigay ng pinapatayog na pagpupuri sa iyong kabalat-balat pangalan sapagkat minsan pa ay kami niloob mo na maging bahagi ng iyong banal na ulang. Salamat po, O Diyos, sa misteryo ng iyong banal at mapagpalang pag-ibig sa amin. Dahil dito, binigyan mo kami ng panibagong buhay. Kami ngayon ay isa ng bagong nilalang sa pamamagitan ng Jesucristo. Nawa ko'y ang aming sinagawang sama-sama sa iyong banal na bulang sa pamamagitan ng sakramento ng banal na hapunan. Ito po, O Diyos, ay magsilbing kayamanan ng aming buhay, pananampalataya at pagpapalalim ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo, O Jesucristo. Gayon din, ito ay kapahayagan ng aming malalim na pakikipag-ugnayan sa aming kapwa. Amen. Gagawin po natin ang ikalawang paghahandog. Kristo, may kaligtasan.
Tayo po ay manalangin. Sa pagtatapos ng aming sama-samang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan, o dakila at mapagpalang Diyos, nandoon ang aming pag-asa at lubos na pagtitiwala na ang lahat ng ito'y naging katanggap-tanggap, kaya-aya at kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Lalong higit, ang aming buhay, ang bawat isa sa amin, ay naging kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Alam namin, o dakilang Diyos, natatalos ng bawat isa sa amin, na kung paano kami naliligayahan tanggapin ang pakikipisan at pananahanan sa aming puso ng iyong Espiritong Banal. Ikaw naman ay nalulugod at buong kagalakan na tinatanggap mo ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, mula sa mga may gulang na, sa mga lalaki at babae, sa mga kabataan at sa mga munting bata, na nagsisipaghandog ng kanilang buhay para sa iyo, sapagkat tinatanggap namin, O Diyos, na tanging sa pamamagitan mo lamang, O Hesukristo, kakamtin ng bawat isa ang isang bagong buhay, sapagkat ikaw ang nangako sa amin na ngayon kay Hesukristo na kayo ay bago nang nilalang. Loobin mo po, dakilang Diyos, na mga munting batang naririto na aming inaakay sa iyong banal na paanan, na sa kanila ay itinatanim ang pananampalataya, pagkakilala at pananalig sa aming Panginoon at tagapagligtas na sa Hesukristo. Ito'y dadalahin nila sa kanilang buhay hanggang sa pagdadagdag pa ng taon ng kanilang buhay upang sa ganoon hindi masasayang ang binhi ng pananampalataya
pinagsumikapan naming itanim sa kanilang mga puso at diwa. Maging ang mga kabataang naririto, O Diyos, patuloy mo nawa silang pagpalain sa lahat ng kanilang adhikain sa kanilang buhay, sa lahat ng kanilang mga plano at ninanais. Naway ang lahat ng ito'y maging ayon sa iyong banal na kalooban. At nawa po, O Diyos, kami namang may mga gulang na, ay samahan mo kami na aming matalos ang iyong banal na kalooban para sa amin upang ang aming isasagawa sa loob at labas ng aming tahanan, maging sa loob at labas ng iglesia. Ang lahat po na ito ay ayon sa iyong banal na kalooban, hindi ayon sa aming mga pansariling pagnanais sa aming buhay. Naririto po ang ilan mo mga anak, O dakilang Diyos, na nakaluhod sa harapan ng iyong banal na sanktuaryo. Maaaring ang iba sa kanila ay mayroong mga tanging pagpapasalamat na inihahandog sa iyo sa sandaling ito. Maaaring ang iba naman ay may mga tanging kahilingan, may mga maigting na panalangin na inihahain sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo nawa ang lahat ng ito, O Panginoon. At maaaring ang iba din naman na nakatindig dito ay mayroon ding mga tanging panalangin na inilalapit sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na tunay na makita namin at madama ang iyong banal na presensya sa aming buhay, anumang mga karanasan o yugto ng buhay ang dumating sa amin. Loobin mo po, O Panginoon namin Diyos, na ang pananambahan namin ito ay magdagdag ng kayamanan sa aming buhay pagtitiwala sa iyong banal na pangalan at sa pagpapatuloy ng aming pagtatalaga ng aming buhay para sa iyo, O Diyos. Loobin mo pong ang bawat isa ay tanggapin ang iyong banal na pagpapala. Gayon din, O dakilang Diyos, maging karapat-dapat nawa kaming iyong mga anak na tanggapin ang iyong banal na bendisyon, na ang bendisyong ito na aming tatanggapin ay dadalahin namin sa aming pakikipamayan sa gitna ng pamayanang aming kinabibilangan at ginagalawan. Dadalhin namin ito samantalang kami nagpapahayag ng iyong banal na pag-ibig sa mga tao sa aming paligid. Nagpapahayag kami ng pag-ibig sa mga kaanib ng aming pamilya at sa mga kaanib ng iglesia. Idinadalangin ko rin sa sandaling ito, O dakilang Diyos, na loobin mo nawa na akong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na maging daluyan ng iyong bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig na maibiging Diyos ang tamasahit tanggapin ng bawat isa. Ang katiyakan ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikalilinis at ikadadalisay ng ating buhay. Tanggapin din ng bawat isa ang banal na pananahanan sa inyong mga puso, pakikipisan, pamamatnubay at pangunguna, maging pagtutuwid sa pamamagitan ng kapangyarihan at presensya ng Espiritong Banal ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen.